25 kabataan ang tinuli sa inilunsad na kalusugan patrol ng ABS-CBN sa Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao. Bukod sa mga tinuli, 80 rin ang matagumpay na napunutan ng ngipin. May 200 kabataan din ang nakapagpakonsulta pa at nabigyan ng iba't ibang libreng gamot. Sa Cagayan de Oro, umabot na sa 165 kabataan ang sumailalim sa Operation Tuli na isinagawa sa Barangay Hall sa bayan ng Kamamanan. Maliban sa libreng tuli, pinagkalooban din ng libreng mga gamot ang mga nasabing bata. Sa General Santos City, mahigit 100 din ang nagpatuli sa inilunsad na kalusugan patrol sa pakikipagtulungan ng Philippine National Red Cross, AFP, DOH at iba't ibang pharmaceutical company. Kapamilya, isang bata na naman ang muling nakabalik sa piling ng kanyang magulang matapos siyang mapanood sa ating programa. Mag-aapat na taon nang kinukupkop ng Haven for Street Children ang 16 na taong gulang na special child na si Joel Cacho. Matapos siyang matagpo ang pag-alagala sa isang kali sa Muntinlupa. Pero matapos mapanood ng isang kapitbahay si Joel sa ating Narito Ako segment, agad na ipagbigay alam ito sa kanyang inang si Celia. Matapos nga ang matagal na paghihintay, muling nagkapiling ang mag-ina. Aban, masaya ako para akong nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ilan po mga bata ang nasa kalinga ng DSWD ang naghahanap sa kanilang mga magulang? Bimbo Rocky Gonzalez, Boy Sancho, Carlos Miguel Obando. Para sa karagdagang impormasyon kung paano susunduin ang mga itinatampok nating mga bata, tumawag sa DSWD Hotline 734-8635 at 488-3861. Karangalan po naming maglingkod sa inyo. Abalang-abala ngayon ng beauty queen na si Melanie Marquez para sa pagsisimula ng sinusuportahan niyang community service. Ito'y para sa Jubilee Celebration ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung saan kabilang si Melanie. Halos maiyak din siya sa pagdagsa ng mga lumahok sa kanilang layuning makatulong sa kapwa. Isa sa mga naging aktibidad nila ang maglinis ng ilang kalsada sa lungsod ng Makati, kaya pansamantala muna niyang tinalikuran ang glamorosong pamumuhay. Samantala, magkahalong lungkot at saya naman ang nadama ni megastar Sharon Cuneta sa kanyang pagbabalik kagabi mula London. Sa halos 3 linggong pamamalagi ni Sharon doon para sa shooting ng pelikula niyang Caregiver. Nakita ni Sharon ang kahalagahan ng hirap na pinagdaraanan ng mga tunay na caregivers. Hindi tuloy napigilan ni Mega na isiwalat ang kanyang damdamin sa bago niyang proyekto. Mag-iiba totally ang respeto ninyo at paghanga at appreciation sa mga caregivers all over the world. Makikita nyo po yung pinaghirapan namin. And naiyak ako kasi parang ang ganda naman ng pagbabalik ko sa pelikula. So I'm grateful to Star Cinema. Ang puspusang pag-eensayo ng probinsya ng Leyte para makuha ang kampyonato sa 2008 Aliwan Festival sa Maynila sa Biyernes, tinambayan ni Mark Logan. Madaling araw pa lang, gising na mga bagets. May jogging at breathing exercises. Parang sasali sa Olympics. Daan-libong gasto sa vitamins. Para kilos ay bibong-bibo. So ngayon kami magre-represent ng province of Leyte going to Aliwan. Big deal sa kanila ang Aliwan Festival na gagawin sa Maynila sa susunod na linggo. Lampas pa sa grand prize na 1 million pesos. Ang budget nila sa paghahanda. Paano naman namin sa palagay kahit medyo mas malaki yung gastos kaysa premyo, yung honor na lang siguro inahabol niyan. Since we are all excited, the whole province of Leyte is very excited, Mark, because they are joining the Aliwan. At ito ang sample ng abuyog na sa Maynila ay yuyugyog. Isa pang naghahanda ay ang Hilongos Leyte, 3rd place sa 2007 Aliwan Festival. Handa na sila noong pang Disyembre. Ligating mga street dancing champion sa bansa ang pagpapakbakan sa Aliwan. Dapat lang na ang choreographer ay bilasang-bilasa, bihasang-bihasa. The last time that you were in Aliwan, of course, nagbigay ka doon ng panandaliang Aliwan. Mark Logan, Patrol ng Pilipino.
At yan ang TV Patrol World, hatid namin ang mga balitang kailangan yung malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasaan ang balita, naroon kami. Naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.